So aware mga kababayan si Remulla na labas-masok na yung ICC dito. Pero habang labas-masok, aware yung ating mga authorities, yung ating administrasyon, sabi niya, without us raising anything, walang objection. No objection, Your Honor. You see? Inayaan ng ating administrasyon maglabas-masok. Agita na ninyo. At malinaw po, yung investigation ng Quadcom, sabi ng mga congressmen natin, public document naman niya yan. Pwede niya na kunin yung mga testimonies ng mga resource persons, yung proceedings ng Congress. Kasi dati si public document. Malamang na-obtain na yon ng ICC, mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tingin ko mga kababayan, malapit ng tuldukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pang-abuso ng mga Duterte. Bakit niya, Mr. Maravillas? Nakikita ko na po ang lumilinaw yung writings on the wall. Yan ang balita ngayon eh. Philippine open to talking with ICC, says DOJ. Yan ang latest ngayon po. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Ayan report ng Reuters po. Reuters. Philippine signals softer stance on ICC drug war probe, open to cooperate. Sabi ko sa inyo, nothing is permanent in this world, only change. And that includes change of mind and stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Una sa issue ng impeachment, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung isang taon, after na pagbantaan mga kababayan yung ating Pangulo, ni Sara Duterte, sa issue ng impeachment, that is I do not favor it. That is a storm in a teacup. Pagkatapos, after na mag-rally yung INC in support sa kanyang stand na kontra siya sa impeachment ni Sara, nagpalabas ng statement si Chief Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile. Biglang nagpalabas ng statement yung ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, Enrile is right on INC rally, but Duterte impeachment timing is off. Tama daw si Enrile sa kanyang sinabi. Kailangan niya yung impeachment, wala sa timing. Ang ibig sabihin niya, pabor na siya sa stand ni Enrile na masama, it will be a very bad precedent kung dahil lang po sa dahil lang sa rally ng INC, hindi matutuloy ang impeachment laban kay Sara. Tama niya si Enrile. Marcos agreed with Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile that the country would face a very detrimental precedent if the rule of law was not followed in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. But he said, the timing of the move was very poor amid the flurry of preparations for the 2025 midterm elections. Wala lang anya sa timing eh. Wala sa timing. Madaling sabi. So kontra siya sa impeachment kasi wala sa timing. Yun palang ibig sabihin ng ating Pangulo. You see? Ngayon naman, mga kababayan, remember na ang secretary, alter ego ng ating Pangulo, the other self of the President. Ito ang sinasabi, mga kababayan, ni DOJ Secretary Remulla, an alter ego of the President. Open na niya tayo, ang Pilipinas, open to talking with ICC. Anong ibig sabihin po? Palapit ng palapit po ang paghuhukom. Palapit na po. Yan ang ibig sabihin ng statement na to. Open na. And in fact, mas maganda itong headlines ng Reuters. Sabi ng Reuters sa kanilang balita ngayon,
Philippines signal softer stance on ICC drug war probe, open to cooperate. Yan. Sabi dito sa summary, activists say many thousands killed, alleged police atrocities. Philippines to start talking to ICC soon, sabi ng Justice Minister o Justice Secretary. Cooperation allowed under Philippine law, sabi po ng Minister referring to our Justice Secretary. Duterte unapologetic over bloodshed, invites ICC probe. Yan ang mga background ng kwento, mga kababayan, in summary. Sabi natin, be careful of what you say. Challenge pa ni Digong noon yung ICC. O ngayon, biglang nagbabago na po ang stance ng ating gobyerno. Willing nang mag-cooperate sa ICC. Di ba? Yan si Remulyo. Sabi dito sa report ng GMA News Online, the Philippines has signaled a softened stance towards an international criminal court investigation into thousands of killings in a war on drugs. A probe activists hope will see popular ex-President Rodrigo Duterte face charges of crimes against humanity. Ako, tingin ko, sabay-sabay ito mga kababayan. Yung mga sword of Damocles hanging before the heads of the Dutertes, kay Sara, yung impeachment cases at yung tambak na mga kaso in relation sa kanyang paggamit ng confidential funds, yung kanyang pagbabanta at kung ano-ano pang kabulastugan na ginawa niya laban sa administrasyon at mismong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabay-sabay yan na bibitawan ngayong 2025. Ito yung reading ko po based sa nakikita natin, nababanaag natin na writings on the wall, mene tekel o parsin. O diba? Pati mga kababayan, itong kaso ni Digong, may kaso siyang pig-recommend ang Quadcom dito sa local courts, crimes against humanity. And this time, yung mismong stand na ang ating gobyerno, lumambot na po, open na tayo na mag-cooperate at makipag-usap sa International Criminal Court. So malamang isurrender na po at bumalik na tayo sa ICC. Ipakaladkad na ng ating gobyerno sa ICC si Digong. Kasama dyan si Bato, damay pati si Bongo, at pati si Sara Duterte, mga kababayan. Sabi dito sa report ng GMA News Online, as a background, the war on drugs was the signature campaign policy that swept Duterte to power in 2016 as a maverick crime-busting mayor who delivered on promises he made during vitriolic speeches to kill thousands of narcotics dealers. The vibrant Duterte, sabi dito sa balita, unilaterally withdrew the Philippines from the ICC's founding treaty in 2019 when it started looking into allegations of systematic extrajudicial killings, and the Philippines has until recently refused to cooperate with the ICC investigation, which it announced in 2023. So sinusundan dati, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung naunang desisyon ng dating Pangulong Digong na wag nang bumalik. Nagsabi ng ating Pangulo, hindi na niya tayo babalik as member ng ICC. Pero ngayon, ang sinasabi ng kanyang other self, na hindi man yun magsasalita kung hindi niya kinonsulta sa mismong self. Si Rimulya, the other self of the President, alter ego, hindi man yun magsasalita kung hindi sila nagkausap muna. Kaya ngayon, nagpa-interview. Sabi niya, open na niya tayo na. Open tayo sa ICC, makipag-usap. So anong ibig sabihin nito mga kababayan? Di ba malinaw na malamang sa malamang bibitawan na po ng ating administrasyon ang mga sword of Damocles laban sa Duterte? Sabay-sabay na bibitawan at malamang mangyari ito ngayong taon 2025 para tuldukan ang kanilang pang-aabuso mga kababayan at hindi na mangyari ang maulit pa na magkaroon ng Duterte administration sa 2028.
Yan ang ibig sabihin nito. You know, we will talk to them soon in a very well-defined manner, Anya. In the spirit of committee, some people are trying to bridge the divide, to bring us together so we can sit at one table, sabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. There are certain areas, Anya, we can cooperate. He told Reuters, stressing that lines have to be drawn properly. So, padilim ng padilim ang mga pangarap mga kababayan ng mga DDS na may uupo pa na Duterte sa 2025 at may uupong Duterte ngayong term ng ating Pangulong Bongbong. Kasi di ba ang gusto nila? Tanggalin yung ating Pangulo. Ang sigaw nga nila ngayon, impeach BBM na. Sinabayan yung mga sigaw ng mga vloggers, Marcos supporters and vloggers na impeach Sara kasi ayaw pang aksyonan ng majority congressmen yung impeachment cases. Kasi sabi nga natin, ang reading natin mga kababayan, kaya hindi pa gumagalaw yung majority, hindi pa naihimas yung mga senador, siguro may bargaining pa. O, di ba? Pag hindi mangyari yung himasan po, tanggalan na lang pagdating ng 2025 elections. May election po, 2025 na kasi ngayon Tanggalan na lang po. Ikakampanya yan mga kababayan ng mga congressmen, yung mga senador na alipores ni Digong na huwag iboto para matalo sa eleksyon. Di ba? Ganun lang po. So sabi dito sa balita, Remulla's remarks suggest a marked shift from the government's previous hardline stance against the ICC, which it had insisted has no jurisdiction to investigate. The ICC, a court of last resort, says alleged crimes committed prior to a member's withdrawal are within its scope. Remulla said, cooperation with an international tribunal remains permissible under Philippine law, adding ICC representatives have been going in and out of the country without us raising anything. So aware mga kababayan si Remulla na labas-masok na yung ICC dito. Pero habang labas-masok, aware yung ating mga authorities, yung ating administrasyon, sabi niya, without us raising anything, walang objection. No objection, Your Honor. You see? Inayaan ng ating administrasyon maglabas-masok. Agita na ninyo. At malinaw po, yung investigation ng Quadcom, sabi ng mga congressmen natin, public document naman yan. Pwede ninyo yan na kunin yung mga testimonies ng mga resource persons, yung proceedings ng Congress. Kasi dati si public document. Malamang na-obtain na yon ng ICC, mga kababayan. Kung saan, inamin ni Digong yung kanyang mga ginawa. Pinahamag, pati si Bato. Sinabi na, yan na niya si Bato. Dead squad yan. Dead squad din yan. Under oath. You see, sa kakayabang mga kababayan ni Digong, nilaglag niya yung sarili niya at mga kasama niya. So sabi ni Remulla, I know that as anecdotally from people I know from the human rights community. They have been in contact here. Confirm. Dati nagsasabi lang po yung mga human rights groups, sina Colmenares, si Atty. Conte, tapos si dating Senador Trillanes, sila yung nagsasalita. Ngayon, mismo nang si DOJ Secretary Remulla ang nagsabi, labas-masok niya sila rito. You see? Ngayon, biglang nag-react po si Panelo. Siyempre, sabi ni Panelo, the alter egos of the President should resign from their positions if they are not comfortable with or in opposition to the pronouncement of the President. Paano mong nalaman na yung posisyon ng Presidente ay iba sa posisyon ni Remulla? Di ba? Sabi ko nga mga kababayan, hindi man yan magsasalita si Remulla, maging si Enrile, hindi yan magsasalita publicly.
tungkol doon sa impeachment case ni Sara Duterte. Kung hindi yon, mga kababayan, na ikonsulta muna sa ating Pangulo. Pwede ba niya, Mr. President, na sabihin ko ito sa publiko, ikaw na ang bahala niya. Hindi magpapaintendo si Remulla as alter ego kung hindi yun ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. You must know kasi dati kang secretary rin at daging spokesman. Malinaw. Yan sabi ni Panelo. Panelo said that Remulla's statements on possible cooperation with the ICC undermines Marcos' official position on the matter. Malamang ito na yung official position ng ating Pangulong Bongbong. Pinauna lang niya yung kanyang DOJ na magsalita. Kinakabahan na ba, Panelo? Yung amo mo, hindi na ba makatulog? Yung sabi ni Panelo, the DOJ Secretary in saying that there are certain areas that the Philippines can cooperate with the ICC concerning the drug war is undermining the official position of PBBM, who has repeatedly and correctly postulated that the ICC has no jurisdiction over the Philippines and that our country will not cooperate with the ICC in any form or shape vis-a-vis the latter's wrong in intransigent posturing to place the Philippines under its jurisdiction, which is not only an insult but an assault to our territorial integrity and sovereignty. Sabi ni Panelo. Taranta si Panelo ngayon. Mag-react agad. Mga kababayan sa naging statement ni Remulla. They are an embarrassment to the President, sabi ni Panelo. Ngayon, noong November, congressional hearing, inamon pa ni Digong yung ICC. Hurry up niya. Bilisan ninyo yung investigasyon. Adding, if I go to hell, so be it. Yan yung matapang na pahayag ni Digong sa Quadcom. Ngayon, in response, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, his government would not block the ICC if Duterte wished to be investigated, adding that the government would be obliged to comply with any international arrest warrant related to the drugs war. Kaya lagi ko pong sinasabi na be careful of what you say and be careful of what you wish. Kasi it might happen. Be careful of what you wish for. Sabi nga, when all your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed. Tama po? Sabi po ni Remulla, sabi dito sa balita ng GMA, asked about the possibility of the Philippines rejoining the ICC. Justice Secretary Remulla said it was another question. We are starting to explore the limits of non-membership to the ICC and the extent of the crimes committed prior to the withdrawal, suggesting the country was open to limited cooperation with the court. Ano tingin ninyo? Palapit ng palapit mga kababayan? Palapit ng palapit ba ang pagtatapos ng pagmamalabis ng mag-amang Duterte o ng mga Duterte? Tingin ko po sa balitang ito ng GMA at ng Reuters, yon ang ating basa. Malinaw naman po yung kwento. Malinaw na malinaw ang headlines mga kababayan ng Reuters. At dahil sa sobrang linaw ng kwento, napariak po si Panelo. Kontraan niya si Remulla sa posisyon ng Pangulo. Dapat na niya siyang mag-resign. Yan ang alam mo, na kontra si Remulla sa posisyon ng ating Pangulo. Pero sa basa namin, malamang hindi magsasalita si Remulla kung hindi sila nag-usap ng Pangulo. Ito ay palatandaan na malapit na ang bitawa ng ating Pangulo ang kanyang hawak-hawak na sword of Damocles dahil sa patuloy na panggugulo po ninyo. Ang latest yung paninira sa budget. Ayaw ninyong tumigil sa inyong panggugulo. Bitawan na ng ating Pangulo yung sword of Damocles niya.
sabay-sabay para tuldukan na yung inyong panggugulo at pagmamalabis dito sa ating bansa. Imbes na manahimik na lang kayo, tularan na lang sana ninyo yung si Biden. Si Biden, tingnan ninyo mga kababayan, smooth yung transition po. Nag-attend ng inauguration si Biden. Kahit yung mga pananalita ni Trump, lahat kontra doon sa policy ni Biden. Pero nandun, pumalakpak pa si Biden sa inauguration ni Trump. Yan ang matinong leader, hindi pikon, hindi nagmumura. At pag hindi na siya sa posisyon, nire-respeto, madaling sabi, ang mandatong binigay ng mga mamamayang Amerikano. Dapat ganun din dito sa Pilipinas. Marunong tayong rumispeto sa mandato na binigay ng mga mamamayang Filipino. Pero iba Ito ngayon, mga kababayan, malamang sa malamang, bumalik na tayo sa ICC at isurrender si Digong sa ICC, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.